Kayo muna, Okay, magandang tanghali or magandang hapon po sa inyong lahat. Algebra na naman ulit! Nalate po ako ng 48 minutes. Pasensya na kasi kakarating ko lang. So, diba nakikita niyo ako? Na-allergy po ako din sa data ng Indiamicos. So, nagkaroon po ako ng exam. So, naglagay po ako ng gamot. Kaya pagpasensya mo na. Nakakarap po kay Sandy, Luke, kay JC, hi po. O, balik muna tayo sa algebra, guys, ha? Algebra muna tayo ulit, ha? Pagpasensya mo na kasi, alam mo naman si ate, sumasak talaga ang braso sa kakabalat ng mangga. Kaya, nagkakaroon po ko ng mga acids. Kasi inyo, magbabala ka ng mangga, para pakiramdam mo baka nasa gym ka. Ang sakit ng braso ko dito, yun lang. Okay, kung tatanungin niyo ako, balik algebra po tayo ulit kasi merong isang nagpaparequest na nagko-comment sa akin habang ako nagla-live. Hirap na hirap siya sa DTSS natin for today is hirap na hirap siya sa interval notation. So, algebra ulit po tayo yan. Baka inaral po na yan sa grade 8 or grade 7. Ewan ko na lang kasi interval notation lang naman. Wala na yung makakaganap ng mga computation. Basta magagraph ka lang. Yun lang. O, diba? Gets nyo? Okay, antayin natin viewers natin. Mga 100 viewers lang. Okay, ano ba example ng interval notation? Kasi may graph yan. Ang graph yan will be number line. Kasi in general, hello po, si Dane Ao at si JC. Hindi pa nga ako kumakain, no? Ito pa nga yung kakainin ko, eh. Oh. So, ang ulam for today, ulam. Ito yung ulam for today is, ay yung pinakaayaw ko nung bata pa ako, eh, ang palaya. Pero may sahog ay atay na manok. Natatakot ako kumain ng palaya. Rachel, hello po, si Wiki, hello, at si Acer Diaz. Oh, ay, thank you po sa pag-follow ng live creator, si Rachel. Okay, start na tayo. Okay. 7 views, ang baba naman. Magano kaya mag-share para makapag-start na tayo sa interval notation. Grade 8 po yan, grade 7. Or kaya grade 9, hindi ko alam kasi hindi naman yung pinag-aaralan ng algebra namin yun, eh. Wala kaming discussion sa interval notation. Alas, bago-bago lang ata to. Ano may example ng interval notation? Kasi, para ka lang nag-graph. Ang problema nga lang, hindi sila marunong magtumingin sa mga greater than or less than. At lalo na sa greater than or equal. Bakit? Kasi nalilito sila. Kaya, mahirap ito pag-aralan. Yung example, guys, sa interval notation. Madali lang yan, guys. Huwag kayo matakot. Sobrang dali lang. Basta, mag-practice hanggang mag-gets. Kaya niya. So, for example, let's say x, ano ba tawag doon? Greater than 2, 4. So, paano na natin i-graph to? Using interval notation. Okay? Wala na yata pumapansin. Teka, hindi lang. 16 viewers man na, makinig kayo, ha? 33 viewers kung nanonood ka man, nagja-dyan makinig kayo, ha? Ma'am, paano yun? Wala kasi nagpaparequest, eh. Just Mike, hello po. Just MGS, hello. Angela Adi, hello po. Rain Grande, thank you po sa pag-send ng batch. At thank you po sa pag-tap-tap ng heart react. Jay, hello po. Ingat lang sa pag-tap-tap-tap pa, baka mabali yung darili nyo. Paano? Tuturuan ko kayo. Pag hindi kayo familiar, pag hindi nyo kasi naalala, i-record natin. Linear inequalities na lang. Latoy, mamaya na lang po. Waiting na po tayo. Madali lang yung linear inequalities. Basta, familiar kayo sa mga greater than equal to, less than equal to, depende po yan. Sige, mamaya na lang po request po kay Taloy about sa linear inequality. So, parang na-post ko na yan dati sa account ko, yung linear inequalities in 2 variables. Meron yung 1 variable. Mamaya na lang po, Latoy. Chatting about food and health. Ayoko pag-usapan yan. Dr. Harlow at si Haru, hello po. Ma'am, paano yun? Mamaya na lang yung linear inequalities, ha? Ma'am, paano yun? Ano pa nga ba? Mag-graph ka, kaya lang, number line nga siya. So, x-axis po siya. Okay,
yung mga nag-join niya, pakishare na lang po yung ano ko, live streaming ko, or kaya repost it, baka naman may napansin sa akin. Hindi naman ako mahilig magpasikat. Ang mahalaga, sa mga nanonood lang dyan, sana may matutunan. Okay? Ma'am, paano yun? Libre po to sa mga estudyante lang ha. Walang bayad-bayad lang. Kung nangangailangan kayo ng tulong, mag-send po kayo ng letter G. Kahit magkano, pag hindi, salamat na lang. Mamaya na po yung linya inequality sa ma'am, paano yun? Aba, syempre, mag-graph ka ng graph. X-axis nga lang. So, eto yun. Dito ang 0. Di ba 4 yan? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Dito ang 4, di ba? Di ba positive 4 yan? Kaso ang problema, greater than. Saan papunta ang greater than 4? Kung greater than 4 yan, isipin nyo. Makinig. Sa viewers. Makinig. Listen carefully, guys. Hindi ko na uulit-ulitin yan. Pag tinanong kayo, gets nyo? Pag hindi, uulitin ko, okay? Ganun lang din ako magturo kasi hindi ako basta-basta na hindi nyo alam kasi sanayan lang yung pinaghirapan. Sa papunta ang graph ng x is greater than to 4. Isipin nyo, marunong kayo mag-compare ng greater than or less than. Kunwari, yung sa kaibigan mo, kumpara sa kaibigan mo, alas ang mas malamang ang pizza? Sa kaibigan mo or sa ikaw? Siyempre sa kaibigan mo. Kasi, nagkaroon ng kaibigan mo ng 5 wholes of pizza kaysa sa'yo. Kasi yung sa'yo, 4. Sa kanya 5. So, mas malaki yung sa kaibigan mo kaysa sa'yo. Kasi, mas marami. Siya yung malama. Ganun yan. Doon na rin sa greater than. Kung papunta ng x is greater than 4, papunta lang doon sa positive infinity. Parang pahiga ng letter 8, di ba? Ito yung negative infinity, di ba? Saan papunta ang graph na to? Pero bago ko mag-graph, para alamin natin ang symbol ng ganito is greater than and less than is open circle. Asin yung part, ito yung open circle Open circle, pero papunta sa positive infinity. Ito yun. Gets nyo? Gets nyo ba? Ano na gets nyo? Ulitin ko. Maliwanag ba? Ulitin ko. Ma'am, bakit naging ganito? Kasi, yung x is greater than 4, papunta na to sa positive infinity. Ma'am, bakit? Paki-explain. Ganito yan. I-compare natin. Kunwari yung value of x natin. Mamili kayo ng gusto nyo. Let's say 5 is greater than 4. Alin ang mas malaki? Siyempre, 5. Kaya nga greater. Ang pinakamalaki ng 5 kumpara kaysa sa 4. Parang malamang talaga sa score nyo. Kaya gano'n. Wala na yata pen ko. Pagit na naman. Uulitin ko. Bakit naging ganito? Kasi x is greater than 4. Etong graph na to, naka-open circle siya kasi greater than and less than. Pag open circle. Bakit naging papunta sa positive infinity? Kasi pag ginawa mo yung value of x natin, which is 5, halimbawa lang is 5, is mas malaki ang 5 kaysa sa 4. So, ang mangyayari, yung 4, ang kasunod ng 5, is mas malaki ang 5 kaysa sa 4. Ang mangyayari, dadare-diretso ang graph niya papunta sa positive infinity. Gets nyo? Ano, na-gets nyo mga 4 viewers, mga join? Gets nyo? Ano, gets? Sige, press 1 po kung na-gets. Pag hindi, press 2. Comment down below. Wala ba? Kaiso, hello po si Johnny Dogs. Ay, si Johnny Dogs! Hinahanap kita, Johnny Dogs! Quadratic formula, Dogs. Oh, Johnny Dogs, ito ba yata request nyo Turn annotation 5 daw, 5. Tama, 5. Ano nagets yung graph? Pag hindi, ulitin ko. Quadratic formula, Johnny Dogs naman. Ang quadratic formula kasi, derive yan. From yung solving ng given is the standard form of quadratic equation. Pag sinolve mo siya into quadratic formula, by the proving, Johnny Dogs. Mamaya na lang. Miss you, Lods. Miss you too. Yan na lang.
Ma'am, paano pag-writing nito? Sa interval notation, tandaan, kapag less than, greater than, and less than, tandaan, kapag ganitong symbol na to, we always the open circle. Open circle, okay? Huwag kayong ganyan. At huwag niyo kakalimutan na kapag ganyan is parenthesis like this. Gets nyo? Parenthesis. Ito, naka-parenthesis kapag open circle. Kapag ang symbol is greater than and less than. Gets nyo? Mamaya na natin manalaman. Ma'am, paano pagsulat niya? Since for yan, for, ordered per for, is the positive infinity or infinity na lang. Kasi understood na ba yung positive infinity, di ba? Ganito yan. So, since greater than yan, ang symbol, you will be the open parenthesis. Open parenthesis, close parenthesis. Ilang. Oh, ito na magiging sagot natin sa internal notation ng x is greater than to 4. Yun na po yan. Gets? Johnny Dogs, thank you po sa pagsend ng rose. Oni, hello po sir Oni. Ay po, ay Oni. Ano na gets niya? Gets na? 7 viewers. Pag hindi, ulitin natin. Hi Oni, bagong hairstyle mo naman. Ang cool mo naman, oh, sir Oni. Ay, Christian pala. Oh, shoutout po kay Oni. Paki-follow up niyo si Christian doon sa TikTok account. Napakagaling mag-proving yan. Ay, thank you po. Thank you po sa pag-send ng Rose kay Jones. Ano na, gets niya? Bakit naging ganito sagot niya? Gets niya? Uulitin ko. Ma'am, bakit naging ganito? Kasi, positive infinity kasi yan. Kasi nga, yung 5, mas malaki sa 5 kaysa sa 4. Kung para. Pwede naman 6 is greater than to 6. Yun ang tamang proving niya. So, in ways na yung graph niya ng x is greater than to 4, papunta na to sa positive infinity. Positive infinity. And ibig sabihin, no, tuloy-tuloy na po yan. Kaya infinity, walang katapusan yan. Ano na gets nyo? Kung gusto nyo ipagpatuloy trip nyo sa buhay, i-trip nyo. Gets nyo? Kaya naka-open circle kasi kapag ang greater than or greater than and less than. Gets niya? Kapag nagtatanda niyo yung mga open and close parentheses, greater than and less than. Kapag circle. Tandaan niyo yung mga symbol na para di kayo nalilito. Gets niya? Ano na gets? Gets na? Press 1. Naintindihan? Press 1. Wala kang nag-comment. Oy, yung mga nanonood lang dyan, naintindihan mo yung dinidiscuss ko. Press 1. Pag hindi, press 2. Ulit-ulitin natin. Gets? Nagets niyo yung mga lesson? Gets? Gets niya? Gets? Hello? Gets? Group 3, thank you po sa pag-send ng batch. Gets niya? Gets? Galing na! Ay! Galing ni Sir Oni! Gets na! Alam ni Sir Oni yan! Si Sir Oni talaga naging estudyante ko. Grabe naman. Napakagaling si Sir ni Christian. Kasi nga, sasagot ko nga, bahala kayo. Kung hindi nyo kasi parang natatakot nyo kung sagutin ng gets. Sige, pag isip nyo is gets, sige, papapwiso ako sa inyo. Sa inyo na nasasagot. What if kapag ganito, hala ka, kaya niyan. What if kapag ganyan, is x is less than 2. Gets nyo? Ma'am, paano ito ginagraph? Alam na alam ni Oni yan. Alam na alam ni Oni yan. Sige, sasagot yan. Sige, hala, sige. Pero ganito ang symbol pa rin. Tandaan kapag, ay, nakita ko ng less than. Kaya nga, less than yan. So, walang problema ito yan. Kailangan matandaan lang yan. Negative 1, pwede naman. Mamaya na natin i-request yan, Yasmin. So, sige, i-request natin. So, ang request daw, pero sasagutan natin yan. Request natin is, sabi daw, x is greater than to negative 1. So, mamaya na natin isusog natin. Galing kay Yasmin Trias. Okay. Mamaya na yan. Ito muna sasagutan natin. Ma'am, paano sinasagot? Interval notation yan. Inag-aaral niya sa senior high. Ay, I'm sorry. Baka meron yata sa Gen Math yan. Baka meron yan sa junior high.
grade 8, grade 7, hindi ko alam. Hindi namin pinag-aralan niya, kaya ganun. Okay, paano? Tuturuan kayo mga tricks. Ano ba yung Miriam, pinaggagawa mo? Ma'am, paano pag ganyan? Teka lang, wait lang, waiting po tayo Graph. 1. Ay, sorry. 0 pala to. Oh, asan yung 2? Positive 2, nandito, di ba? Ano symbol for the greater than and less than? Ano ba symbol for the less than? O, di ba open circle siya? Kung open circle siya, nandito siya. Like this. Tingnan nyo. Gets nyo? 7 viewers, makinig. Yun, thank you po. 229 viewers. Salamat sa pagsusubayin ng live streaming. Nandito na tayo, ipa-plot in lang naman Ang problema nga lang, ayan, mas madalas ito tinatakot sa mga student. Ma'am, paano ginaganto? Okay, mag-isip kayo ng mga number na mga halimbawa ng mga value of x natin. What is less than? Parang ikukumpara mo doon sa lamangan ng score mo. Kunwari, score ng Ginebra ay nasa 98 ang score. Tapos, ang kalaban mo is Red Bull is nasa 89. Ano mas malamang? 95 or 85? Siyempre, mas malang ang Ginebra kasi mas mataas. Kaya ganun. O, tama. Loads, mas mabilis maintindihan kung ilalagay mo na may nagtapos. Sige po, Mats. Alam ni Mats yan, galing-galing ni Mats. Advance talaga. Ito na nga yun. So, loads, mas mabilis maintindihan kung ilalagay mo na kapag open circle is ilalagay ng parenthesis. Tama po kayo guys. Ito na po yun. Gets mo na yun. Ayan na naman si Matt. Tapos kapag closed circuit bracket is included, tama po kayo. Palapakan natin si Matt. Tama yan. Una na naman ako. Hi, Engineer Obarnia. Hello, sir. Thank you pa sa pag-send ng bats. Tapos kapag positive and negative infinity is parenthesis din po yun. Sige, tama po kayo na Matt. Ay, pala sa hello. Shout out po kay Matt. For electrical engineering ka ba? Or electrical engineering ka? Ano? O sige, explain ko. Bakit gano'n? So, problema eto. Ma'am, paano i-compare natin? Less than. So, less than yan. Ang mangyayari, ganitong graph na to, papunta na to sa negative infinity. Bakit? Ganito. Ma'am, bakit? Magbigay ka ng halimbawa. Di ba yung 1 is less than to 2? Mas malamang ang 2 kaysa sa 1. Ang mangyayari, yung 1 mo, pababa na papunta to sa negative infinity. Ang mangyayari, di ba kapag nakita mo symbol is less than, naka-open parenthesis and close parenthesis. Ang mangyayari, so will be the negative infinity and 2. Open parenthesis and close parenthesis. Ito po yung magiging final answer dyan. Yun lang. Ma'am, paka-explain nga ulit. Ay, naku po. Sinasabi ko na sa iyo. Ano ka ba? Bakit ba yung ganito? Kasi, mas muna negative infinity, nasa x-axis, nasa order per x-axis yan. Tapos yung 2 natin, yung given natin ay nasa huli. Kaya naging symbol ng ganito kasi nakaparenthesis po yan kapag greater than and less than. Okay, ganito parenthesis yan. So, ito po yung magiging sagot natin. Ganun lang. Maths! Ano, naiintindihan mo na yung explanation ko? Close and open circle, malalaman natin yan. Yung close circle, malalaman natin yan, Maths. Naiintindihan mo na, Maths? Wala na yata si Maths. Ay, boy pa yata si Maths, oh. Boy na boy, Okay, na-gets? Gets na? Wala na yata. So,
Etong question na to, galing nagko-comment. Sabi nga daw, what if x is greater than to negative 1? Ayun ang pinakamahirap dito. Mamang hirap naman kasi negative 1. Ka mag-alala. Ganito, mag-graph ka naman. Ano naman to? Ganun lang yan. Medyo nakakalito sa ganito kapag may negative 1. So, gagawin, mag-graph ka ng number line using the x-axis. So, ganito. Pag symbol ng ganito, greater than and less than is open circle, sabi ni Matt. Pero ang symbol nito is open parenthesis and close parenthesis kapag ganito ang symbol. Gets nyo? Gets? Kapag close circle, kapag greater than or equal to and less than to equal to, ang tinatawag lang siya is included kasi nag-i-include ang kanyang graph niya. Kaya gano'n. Sorry. Nagbubya ka ng utak nito. Ma'am, paano yun? So, ganito. Problema may negative 1. So, dito ang negative 1. Negative 1. So, negative 1 greater than. Alam mo ang mas muna? So, greater than. Patay tayo dyan. Patay! Okay, problema na ganito may negative 1. Pero, ma'am, paano natin malalaman yun? Medyo nalilito ito sa mga student. Di ba negative 1? Dapat, kung ano yung mauuna sa graph, yan yung pinakamalaki. Gets nyo? Uulitin ko. Kung ano yung pinakauna, yung pinakamalaki, siya yung mauuna. Like example, yung 0. Di ba yung 0, siya yung magiging highest number natin kumpara do sa negative 1? Gets nyo? Ulitin ko. Ano yung mas malamang, yung 0 o negative 1? Siyempre 0 kasi mas malaki yung 0 kasi sa negative 1. Ang mangyayari, di ba greater than yan? So, ang mangyayari, yung negative 1 mo, open circle siya, huwag kayo matakot. Kung ano yung nasa unahan, ano ba nasa unahan? Yung negative 1 or 0? Siyempre 0. Kasi siya yung magiging mauuna. Ang galing naman na ni Yas Estrellas! Ang galing! Ano yan? Mauuna 0 kasi sa negative 1. Tandaan nyo, huwag kayo matakot kasi sa mga negative 1 kasi medyo maraming ito nagkakamali sa mga student. Ang mangyayari, yung 0 mo, mas malaki. So, mangyayari, papunta na to sa, tama ka dyan kay Yasmin Trias, sa positive infinity or infinity na lang kasi understood na po yung positive sign. Kaya ganun. Okay, sabi daw, open parenthesis and close parenthesis yung sagot. Ang galing naman niya. Ito yung magiging sagot natin. Yun lang. Tama naman si Yas. Yun lang. So, symbol, kaya ganyan, is negative 1 na mauna and infinity or depende po sa teacher nyo. Or kasi understood naman kasi ang positive bit. Depende. Mas naintindihan ko na yung symbol. Kasi meron sa naman nagtuturo, tinatanggal nyo na yung positive sign kasi understood naman yon. Kaya ganun. Kung na pwede walang positive sign, depende sa tinuturang teacher. Okay, ito na yung magiging sagot natin. Kaya ako nag-OR kasi depende sa choices. Yun lang. Yun lang. Yan. Gets niya? Meron sa kanila para sa akin, ito yung sagot ko kasi understood naman yung positive sign. Ganun yun. Ganun na ganun. Okay, papadiwanag ko sa'yo, Johnny Dogs, yung quadratic formula. Kaya lang, may proving yan kasi matagal. Kasi ang quadratic formula, isa ito solution kung saan hahanapin lang kasi yung value of ang value of x and x of 1 tsaka x of 2 Johnny Dogs. Kaya lang matagal. Saka baka sa susunod. Tinuro ko na po yung dati sa live streaming yung quadratic formula, kaya ganun eh. Sige, pabalikan natin kay Johnny Dogs. Kasi may proving kasi ang ang quadratic formula. Saan nagagaling quadratic formula? Sa given na ito is the standard form of the quadratic equation. Sabi nga daw, x squared plus bx plus c is equal to 0. So, Johnny Dogs, kung nanonood ka man, asan ka? Asan si Johnny Dogs? So, malalaman natin niya sa Google Meet. Sa Google Meet tayo mag-gets. Kasi, inaral ko na po yun doon sa live streaming. Wala, naka-private account. Patay tayo dyan. Kasi nga, may computation kasi, may proving kasi yan.
Kinunggit na niya man. Pakita ko na yung record. Teka lang. Asan yung Google? May computation kasi yan eh. Yung quadratic formula. Waiting lang po tayo. May nagtanong sa atin. Search natin. Quadratic formula daw. Ma'am, paano? Kino-compute yan. So, balak pa yata mag-post ng mga proving ng quadratic formula. Quadratic formula. May proving yan. Teka lang. Wait lang. Janidos, kung nanonood ka man. Ito na yun. Ayan. Kung nanonood ka naman, Johnny Dogs, ito po yung standard form of the quadratic equation. Sinod nito ng mga mathematician, ang final answer will be the quadratic formula. So, ito na yun. Bakit naging positive, negative, or plus, minus? Kasi, kung doon ilalabas, pag nagko-compute ka, doon ilalabas yung dalawang roots mo, or yung tinatawag na x sub 1 and x sub 2. Depende sa sitwasyon ng computation mo, Johnny Dogs. Yun lang. Ay, namatay na. Ito yun. Topics po. So, ang topics for today is interval notation, si Clark's series. Thank you po sa pag-send ng batch kay Clark K. Thank you. Linear inequalities. Mamaya na yung linear inequalities. Sige, sagutin niyo kung gusto niyo mag-guess. Alam niyo mga to. Wala na akong juice eh. Teka. Ma'am, paano pag sinugot mo to? Murahin natin to. Ma'am, paano pag sinasagot mo to? Okay na tayo dito. Sige, pakisolve is x greater than or equal to 2. Hala. Yes po, minom na po ako ng gamot kanina. Mga 1:30. Clark CKJZR. Hirap nang basahin ng username mo. O nga po, Matt, sana nga maraming kang pang natuturuan. Sana nga po ay na-wish of the Jesus talaga. So, ang mahalaga, kung may nag-aano sa akin, sana may natutunan. Okay na po. Identities. Tignan na lang natin. So, integrals po with identities, sa try ko po yan, North Cube. So, subukan natin. Pero hindi ko pang gamay yung integrals. So, ang expert dyan, si Sirang Susi or si Engineer Reke or kaya si Singkustan. Sige, tignan natin sa request natin North Cube kung kaya. Ay, sagot na lang ka, guys. In 30 seconds. Sige, sagot na. Or kaya 1 minute. Go. Paano yung gagraph yan? Ma'am, ang hirap naman yan. May ganitong symbol na to. Ang dali-dali na naman yan. Kain kayo, guys, ho? Kain kayo. Ayan, may nakakayo ko nung bata pa ako. Ang palaya. Alam mo naman, sobrang pait. Alam mo naman, pag ang palaya, parang relationship nyo. Masyadong bitter. Day, charis. Kumain ka na nga, meron kung anong pinagsasabi mo. Papakisagot na lang kung alam nyo kung paano yung ginadrop yan. Ano sagot in interval notation? Drop lang ko yan. Ang galing naman nag-KC. Ang galing. Nga ko na sagot. Wait lang po. Ay, munti ka na. How po, sabi ni SB, malalaman natin. Thank you sa pagsanambas kay SB. Kay Emmy, may problema ka. May kulang ka pa ng isa, malapit ka na sana tumama. Sayang ka. Ano po, included lang po to, included lang po. Sayang ka, kay may tumama ka sana. Sige, nalaman natin yung sagot mamaya. Kain muna ako. Okay? Sayang naman ni Kaimi. Sino ba magsasagot? Ito ko kay Kaimi Lee. Alam mo kasi, alam mo yung nanay ko, gutusan lang talaga ako na magbalat ng mangga ko. Pero,
binibigyan ako ng pera ko ng nanay ko. So, almost nasa 100 per day. Nawala yung sagot na kino-comment ko. Sige, up ka na lang, Matt. Up ka na lang. Sige, pa-up natin si Matt. Sige, up natin. So, ladies and gentlemen, si Matt lang po mag-explain, Charis. Tingnan natin yung sagot kay Matt. Baka kasi bawal ang mga mathematical symbol sa TikTok, baka bawal. Kaya hindi kayo makapag-comment. Kaya ganyan. Kaya na ba sasagot? Bukod to kay Kimi. Kain kayo guys, so kumain kayo. Hindi kayo magutom. Nakapag-lunch na kayo. Sarap na pagkain. Alam mo guys, kung gusto niyo mabuhay ng matagal, kumain kayo ng sapat, kumain kayo ng maigi. Huwag kayong magbumukbang, huwag niyo gagawin yung nagbumukbang ka lang. Talagang nagkakasakit kayo kaya ang dami namatay sa bukbang. Ayun na. Ay, wait. Oh, wait lang daw. Sige, wait lang daw po. Ay, wait. Ito ang problema nito. Kaimi. Ito lang problema. Hindi po siya greater than, pero may equal siya. Sayang, isa na lang dapat yung tama mo. May kulang ka. Isa na lang dapat. Ang pait ang ano? Alam mo, ang pait ang pala parang relationship. Napaka-Peter. Galing. Sige, kayo mag-asbing aga. Sige, yes natin. Ay, naka-private ako sa akin. Sure. Okay, so kano yung comment ni Aga try ni 941? Yun yung magiging final answer natin sa question yan. Ayun na po yung magiging tamang sagot. Palapakan natin si Aga. Ay, kaso naka-private account siya. So, ma'am, explain. O sige, pag-drop tayo ng isang given na to. Ma'am, paano? Whole number po to, wala man lang gagawin negative. Ang mas mahirap may negative kasi nakakalito lang siya tignan. Drop natin, ang pangaba, so drop natin to. 0. Oops. Ito pa yung negative infinity. Ito pa yung positive infinity sa kanan. Asan yung 2? Kaso ang problema, greater than or equal to. So, ang symbol niya, kailangan tandaan yung mga symbol. Kapag greater than or equal to and less than or equal to, ang symbol niya will be this, sabi daw ni Matt, close circle. Close circle. Kung nakita parang kulay black. Pero ang symbol niya is open bracket and close bracket. Included po yan. Ang tawag dyan, included. Tandaan, included po yan. Included. Gets niya? Ito po yung maging symbol. Okay? Gets niya? Ito, wala siya included kasi open circle. Ang magkaka-included will be the close circle. Ganun lang yun. Ganun lang. Kung paano? Puro ka kasi dagdag. Ito na nga eh. Kasi yung 2. Positive 2 or 2. Ito. Kaso, naka-close circle siya. Naka-close circle siya. Ay, thank you po sa pag-share ng live ko kay Max. Hello po, Max. Ganito. Huwag kayo matakot kasi just practice lang talaga. Hanggang matutunan din. Kasi nung una yung takot niya, kasi nandun yung takot niya. Pero, ang problema, greater than. Ma'am, paano? Greater than siya, ikumpara natin, hanap tayo ng value of x natin. Let's say yung 3. 3 is greater than or equal to 2. Alam, mas malaki. Malaki ang 3 kaysa sa 2. Kaya nga greater than nga eh. T7 di naman po masipag, pero medyo tamad lang po ako minsan. Pero thank you po.
Thank you po sa pag-send ng batch kay TC. Ay, kay T7 pala, sorry. Thank you po sa pag-send kay T7 Yas sa pag-send ng batch. Mas malaki ang 3 kaysa sa 2. Ayan nga, greater than nga. Ano mas malaki yung 3? Tsaka 2. Parang i-compare natin sa size natin. Ano mas malaki ang size ng bola? Yung large or yung medium? Siyempre, large kaya nga malaki eh. Kumpara doon sa interpretation natin. Ganun lang. So, saan papunta ang drop natin? So, papunta to sa positive infinity. Ma'am, bakit? Kasi, pag inano mo siya, pag ginamay-gamay mo ng bawat given ng x natin, let's say 3, mas malaki ang 3 kaysa sa 2. So, ang mangyari, dadare-diretso ng graph natin, papunta sa positive infinity. Kaya pa positive infinity, tuloy na po yan. Okay. So, sa ming symbol, kaya lang ang problema, greater than or equal to, included po yan. So, ang mangyayari, di ba yung 2 mo? Yung 2 mo, open bracket po siya, then, positive infinity, close parenthesis. Ma'am, bakit naging close parenthesis? Hindi na may magkakasama sa included natin eh. Ang magiging included natin, yung given natin is 2. Ayun yung magiging open bracket natin. Kasi ang symbol niya will be the greater than equal to. Ito na pa yung magiging open bracket niya. Gets nyo? Yan ang tamang sagot niyan kay Aga. At wala pa ka natin si Aga. Ito na pa yung magiging final answer natin. Gets nyo? Gets? Ganyan na din pinag-aaral namin sa math. Ganyan talaga. So, practice lang kailangan T7. Pero, kung naalala nyo man, pwede nyo i-recall yan. Kaya ganyan. Okay. Grade 8 ang pinag-aralan ng internal notation. Pero sa amin, wala kami ng ganyan kasi tamad lang yung nagtuturo de charis. Kaya na nila yan, matanda na sila pa. Grabe ko naman, T7. Okay, sige, nuggets. Sige, screenshot yung gusto niya mga reviewer. Screenshot niya, sige. So, magbibigay pa ako ng another example ha. Mamaya na po yung linear inequalities. Padali lang po yung linear inequalities. Ito, nakakasawa lang ito tignan. Gets ko na to eh. Iba na lang natin. What if? Hello po Tara kay Luna. Hello po ma'am. Thank you po sa pag-send ng batch. Ingat po kayo Tara Luna. Magaling niya magnegosyo ng puto de Charis. Doon kayo bumili. Follow up niya si Tara kay Luna. Magaling po yung pagdating sa baybayin. Pero mahina po ako sa Pilipino de Charis. Malayo po talaga. Malayo talaga. Sige. Kaya po ninalayo ko kasi meron nagpaparequest na i-SS daw or screenshot po. Sige, screenshot nila lang po. Magkano po yung puto, Ma'am Luna? Gusto ko po yung puto binyan. Hindi, Charis. Mas malayo sa binyan spice. Gusto ko sana puto binyan. Ang pinaka-paborito ko yung puto. Ano ba klase yung puto? Putong binya. Bukod doon sa putong binya, gusto ko yung yung may parang kulay puti. Hindi ko alam kung tawag doon kasi paborito ko yung kainin. Kasi kapag stress talaga ako sa pag-aaral, kaya gano'n. Okay na ba nakapag-screenshot na? Okay, screenshot in 30 seconds. Makapag-solve na tayo. Jeez, nakakasawa talaga yung ganyan. Nag-trip na po ako. Gutom na ako sa puto-puto na yan. Bumilo na, kulang na lang po yung dinuguan. Gusto ko yung dinuguan, may kapartner is puto. Gusto ko yung makatikim. Sige po, T7 solve new once again. Sige po. Sige, burahin natin. Ito ba yung given ha? Sa pakisolve na lang po, is x less than or equal to negative 1. Hala, ang hirap nito. Mamang hirap talaga may pag-negative 1. Practice lang kailangan. Practice lang yan. Oo nga po, Ma'am Luna. Sarap-sarap yung i-partner doon sa dinuguan. Ay, thank you po sa pag-send ng rose. Palapakan na si Ma'am Luna. Thank you. Thank you
you, Ma'am Luna. Salamat po sa pag-resend ng rose. Ay, thank you po. Sobra. Mapapalita yata sa Gcash yan, Charis. Thank you. Salamat po. Pwede po ipa-deliver yung puto do sa Binyan via JNT. De, joke lang, joke lang kita. Ang dami mo, Meriel. Baka gutom lang yan. Nare-gag na nga ako na yun eh. Sagunta na natin to. Yun lang po, panis pag dumating. Tama po kayo. Okay, sabi ni Agatern. Ang galing talaga ni Agatern. Palapakan natin. Okay, tignan natin. Ang galing ni Aga. Sa galing. Sandali lang. Parang nagkabaliktad, pero pwede na rin, pwede baliktad. Depende po sa, baka depende sa dinuturo. Ito yung pinapanood ko kay The Organic Chemistry. Ito pa yung patunay na kakopya. Pero, pwede na rin Aga tarin. Okay, concern lang po depende po sa tinuturan ng teacher. Kung nagkamali, siya na lang magiging tama, Charis. Ay, wala na si Aga eh. Okay, paano yun? Kaso ang problema may negative. Doon sila natatakot. Tuturuan ko kayo mga basic na isa-isa. Dahan-dahanin natin dito tayo minamadali ang buhay natin. So, graph tayo. Origin is 0. 1, 2. Palak. Negative 1, negative 2. Negative infinity. Alis pa ng infinity ko. Isipin niya infinity parang humihiga yung number 8. Yan, tapos positive infinity. Wala na yata si Honey. So, asan yung negative 1? Nandito. Pero, kapag nakita mo yung greater than or equal to, close circle yan. Included po yan. Tandaan kapag close circle yung mga symbol na to, included po to. Tara kay Luna. Tara kay Luna. Teka, medyo natatakot sila na gano'n. Less than. Takot sila naman ganyan. So, kung ano yung mauna, siya yung malaki. Since negative 1, yung negative 2 mo katabi, di ba? Pero yung 0. Ano yung mauna? Negative 1 or 0? Less than po yan. Siyempre, negative 1. Pero mali ang statement. Kaya ko binibigyan ng given na to para mas maintindihan yung paniwanag ko para mag-gets nyo. Kung ano yung explain ko na sa inyo, tandaan. Kung ano yung pinakamauna doon sa graph na to, kung katabi nito, kung ano yung mauna, di ba pinaka-first, yun yung magiging bigger natin ang number natin. Ay, napindot daw. Di ba negative 1 is greater than or equal to? Di ba may pagkakataon na negative 2 is less than or equal to negative 1, ikukumpara natin sa graph natin, ano yung mas mauna? Ano yung pinaka-first? Negative 1 o negative 2? Pinaka-first nga negative 1. So, siya yung pinaka-una. Siya yung pinaka-bigger. Kaya, ganun. Ang mangyayari, saan papunta ang negative 1? Mismo, sabi ni Aga, papunta na doon sa negative infinity, ganito yan. Pero ang symbol niyan, depende pa sa ito tinuturo kay Aga. Sabi ni Aga, para sa akin, binaliktad ko. So, negative infinity, bakit naging open parenthesis? Kasi hindi naman magiging given ang included natin. Ang given na included natin, which is the negative 1, ano yung magiging bracket natin? Enclosed bracket natin. Depende, yung iba sa kanila, binabaliktad Okay, depende. I thank you po sa pag-repost po ng live stream ko kay Fritz1829. Negative 1 ang given. Sa mangyayari, since pag close circle, included, magiging close bracket na siya. Pero, nako, dami nagkakalito. So, ito po yung solution ko. Depende. Pwede baliktarin, pwede hindi. So, negative 1 and negative infinity, ang mangyayari, pwede baliktarin. Ito po yung open bracket, ito yung close
parenthesis. Depende po yan. Pero ito talaga sa kay organic chemistry. Bahala kayo. It may concern po talaga. Depende sa turo. Oh, may gets niya? May tanong? May tanong? May tanong kayo? Gets niya? Ito po kay Aga. Binaliktad niya kasi hindi naman yung binabaliktad ang symbol. Binaliktad lang yung numbers lang. Ganun lang. Gets niyo yung mga discussion? Gets? Tandaan kapag may negative, less than or equal to, ang manguna, yung pinaka-first, katabi nito. Ano yung pinaka-first? Yun yung pinaka-una. Mas tama yung iyo. Ay, okay po. Depende po sa tinuturo. So, okay naman daw. Okay naman daw kayo. Pero okay naman yung sa'yo, Aga, kasi depende po sa tinuturo ng teacher niyo. Okay lang. If iron, di kita minabali. Kaya ganun. Pero mas tama daw yung sa akin, sabi ni Aga. Kasi okay lang. Depende. Pag binaliktad, depende po yan. Unit circle? Sige po. Mates. Sige. Pa-help daw. So, kung familiar ko po kayo sa sine, cosine, tsaka tangent, sige, mamaya na lang po. Okay na po. Depende. Ito yung tamang sagot. Okay, depende. Sige, pakisagot na lang po kay... Dito tayo. Okay, so pakisagot na lang guys. May napapa-help na ng unit circle. Kunain natin to. Unit circle, di ka, papakita ko yung symbol nito. Okay. Kung familiar po kayo sa unit circle, kapag gawa po kayo ng para siyang graph. May triangle, ganon. Hindi ko gets. Ano na, alin? Ito, kanina? Ito? XB? Sige ba, ibabak natin yan mamaya. Sige, ulit-ulitin natin XB. Pinakamahirap may negative 1. Mas madali, XB kapag whole number kasi magigits mo naman talaga. Kasi compare, greater than or less than, kung yung lamangan talaga ng lamangan ng values. Kaya ganun. Mamaya. Sige, pakisagot na lang guys. Sagutin niyo guys. What if pinakamahirap na to para sa mga student? 2 is greater than 2x is greater than or equal to 6. Hala, ang hirap yan. Ano to? In 30 seconds. XB, kung nakikinig ka man, alika rito. Hindi naman minamadala yung buhay natin. Huwag niyo i-pressure. Ay, thank you po sa pag-send ng hard react kay Pilipit. Gusto ko ng Pilipit. Okay, kung nanonood ka man, XB, makinig mabuti. Ma'am, paano ito kinukuha? Diba sabi nila, XB, tandaan yung mga symbol. Greater than and less than. Ang symbol is open circle. Sige, ilagay natin. Open circle. Tandaan, kapag ganitong symbol, open circle po yan, Pero ang symbol is parenthesis. Okay? Parenthesis po yan. Kapag ganito, greater than or equal to and less than or equal to, pag nakita mo yung symbol is close circle. Sige, lagay natin. Close circle. Pero ang symbol, bracket po ang tawag doon. Kasi, bakit naging ganito? Tandaan, kapag close circle, included na po yun kasi nakasolution na po yan. Ito, bracket. For example, ulit. Pakisagot na lang po yung ganito, Sige, 30 seconds. 2 is less than 2x is less than or equal to 6. Ulitin ko, 2 is less than 2x is less than or equal to 6. Pakisagot, in the interval notation. Tuturuan ko na to si XB kasi hindi niya na-gets. Ito example. Gagawa ka ng number line. Like this number line. X-axis po ito, isipin mo x-axis. Anong symbol ng x-axis? Kasi ang x-axis yan, XB, naka-horizontal number line. Kasi number line, kasi nang nakalagay ito, puro mga numbers line. Hindi mo basta number lines, kundi mga kahit anong real numbers. Kalimutan mo yung real numbers yan, XB. Positive mo. Dito yung 2, di ba? Positive 2. Pero tandaan kapag greater than or equal to, naka-close circuit. Naiintindihan, XB. Naiintindihan.
Ito symbol nito. Dapat marunong ka mag-observation kapag nag-aaral ka ng Math XP. Ito, nakikita mo to? Asan yung symbol nito? Closed circuit, closed circuit. Nandito ang 2 natin. Natin, i-closed circuit mo dito. Lagyan mo dito sa 2. Positive 2 yan, di ba? Naiintindihan, XP naiintindihan. Bakit naging ganito? Papunta na to sa positive infinity. Kasi, magbibigay ako ng value of x natin. Kunwari, 3. Ano yung ang mas malaki? Yung 3 o 2? Greater than po yan, ha? Siyempre, yung 3. Mas malaki ang 3 kaysa sa 2. Ano yung ang mas malamang? 3 lapis o 2 lapis? Siyempre, 3 lapis kasi siya yung marami. Kaya nga naging greater than. So, mangyayari, XB, etong given na to, i-highlighter natin yung line natin papunta sa positive infinity sa kanan. Kaya nga kanan positive infinity. Kasi pag infinity, tuloy-tuloy na po yan. So, tanda, pagsulat nito na interval notation XB, di ba itong given na to is 2. Ganyan yung symbol nito. Tandaan, kapag ang graph nito is closed circuit, included yan, naka-open bracket na po yan. Gets mo? Bakit open bracket? Kasi ano ba given ito? Which is 2. Kung ano yung given, pero naka-close circle siya, open bracket na po siya. Pero, comma, positive infinity ang sagot natin, hindi po siya magiging kasama sa included natin. Bakit? Kasi etong given na to, yung 2, ay yun yung magiging open bracket natin. Kasi yun yung given, kasi included siya. Ito, hindi. Sagot natin yan. Ito na yun. Gets mo? XB? Kung naiintindihan mo. Kung nanonood ka man, naiintindihan mo. O, ito, ulitin ko pag ganito. Ito, pinakamahirap yung negative. So, example pa lang yan, less than or equal to negative 1. Example is negative 2. Example pala kasi nag-iisip-isip din ako ng value of x natin. Negative 2 and negative 1. So, kung ano yung pinakauna, ito yung pinakauna, ito yung magiging lamang natin. Naiintindihan mo, XB. Yung pinaka. Since closed circuit siya, okay. Okay, since close oscillator siya, mas malamang ang negative 1 kasi sa negative 2. Bakit? Kasi less than po siya. Ang mangyayari, ang graph na to, included yan, kaya naka-close circle na siya, papunta na to sa negative infinity. Kunwari, negative 3, kunwari negative 3. Negative 3, kunwari na negative 3. Yung negative 3 tsaka negative 1, ano yung mas mauna? Siyempre negative 1 kasi kung ano yung mauna, ayun yung magiging mas malamang. Naiintindihan mo, XB? So, depende sa klase at depende po sa tinuturan ng teacher. Etong given na to is negative infinity, naka-open parenthesis. Kasi, bakit open parenthesis? Bakit hindi siya included? Kasi, yung sagot niya, hindi naman siya kasama doon sa given kapag ganitong symbol na to. Kaya naka-open parenthesis natin. Kapag negative 1 ang given, since closed circle siya, included po siya, naka-close bracket na po siya. So, ito na yung sagot natin. Kung pwede naman balik rin, ito na po yun, XB. Naiintindihan mo, XB? Gets? Kung gusto mo ng notes, screenshot nyo. Screenshot. XB naiintindihan? XB naiintindihan? Gets? Pag hindi, pag-usapan natin yun sa account ko. Mag-PM ka sa akin. Kaya gano'n. Tingnan natin sa mga comments. Hindi naman po central tendency ka. Grabe ka naman. Pilipit. Ito yung sagot kanina. Sige po, meet him. Okay daw, sabi niya, kalapakan natin si XB. Hindi na po maaalis yan kahit ang hiling nyo. Hindi niya po maalis yan T7. Hindi man na po maalis yan. Importante kasi ang math, paano what if
magbibilang kayo ng pera tapos ayaw niya naman. Bahala kayo magbilang siya. Negative to positive, paano po kayo T7? Mas, basic daw, basic sa kanya. Screenshot ka ng BX. Kung manonood ka ma'am, screenshot mo natin yung maging reviewer natin. Sige, babalikan natin yung sample natin ha. Ito na yan. Hindi niya na kasi nagets yung bagay niya kasi ang negative po ng medyo mahirap lang daw i-gets kasi ang dami nalilito, ang dami nagkakamali. Wala. Okay, babalikan natin yung example na ito at sasagutan natin yan. So may nag-comment kay si Meet TM. Galing naman ni Meet TM. Tignan natin kung tama na ba talaga sagot niya. Ang galing ni Meet TM. Galing. Okay, paki-explain naman kay Meet TM. Ay, naka-private ako. Sayang naman. Galing-galing. Acquired. Sa unit circle, ano natin? Anong pangalan nito? May unit circle na pag-aralan daw. Titignan ko. Ay, oo nga pala may sumagot. Familiar po kayo doon sa Meet TM doon sa yung triangle theorem like siya sa Sokotawa. Acronym po ng Sokotawa yung formula of sine, cosine, and tangent. Tapos, ang symbol niya in triangle is 45, 45, 90, 60, 30, 90, 30, 60, 90. Yun na yun. Sa unit circle yan, Meet TM. Mamaya. Grabe ka na talaga, hindi naman talaga Ali. Ali, thank you po sa pag-send ng batch. Grabe, para saan? Ano yun? Okay, ano natin. Sige, screenshot na natin. Okay na ba? Ayan, kung tama si Meet TM. So, tama yung sinasagot ni Meet TM. Ma'am, paano? Ito pinakamahirap dito. Mahirap i-gets to kasi nagkakaroon lang siya ng tatlong value. So, kung i-group natin, matatapos na ako guys ha. Hala! Teka lang, wait lang po tayo. Tap po tayo dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung 6. Ito pa yung negative infinity. Ito pa yung positive infinity. Hala! Asan yung 2 mo? Yan. Tandaan, may symbol yan ha. Kalakit tandaan kapag ang symbol. Ayan. Para hindi kayo mahirapan, may paalala yan para hindi kayo malito. Greater than, ang symbol nito is open circle. Hindi po siya included ha. Pag open circle, tandaan ha. Closed circle siya kapag included na po siya. Gets nyo? Okay, number 2 natin. Open circle. Tandaan kayo sa paggagraph ha. Ingat-ingat lang pag nagdodrawing ka na. Pangat na kasintignan. Pero, asan yung greater than or equal to 6? Since ganitong symbol na to, lagi tandaan kapag ganyan, closed circle. Ito po. Ma'am, ang hirap na i-discuss. Teka lang, wait lang. Slowly po tayo. Hindi po yung nagmamadali. Wala tayong problema nito kasi, di ba kapag sinalubong mo itong given na to, ang mangyayari, ito na lang. I-highlighter natin yung line to mga to. Hindi ka pwede maglampas ito, hindi ka pwede maglampas kasi tatlong given na po yan. Yun lang. Ang mangyayari, ang symbol nito, wala tayo i-compare natin niya kapag tatlo ang given natin. Ang pinakamahirap i-compare natin itong value na to, yung pinakamahirap. Ito, para mas madali po i-compare. Ang mangyayari, pagitan niya magsalubong sila ng mga given na to. Naka-underline na po yung line natin. So, ibig sabihin, ang mag-isagot natin, so will be D. Okay. Open parenthesis is 2. Bakit? Kasi ang given natin is greater than, hindi po siya included. So, open parenthesis 2, and, tama sinabi ni Meet TM, ang given natin is included yung, included po yan. So, close bracket natin yung 6 natin. Ito na po yun. Yun lang tamang sagot. Yun lang. Teka lang ha. Okay,
mga example. Pag-aralan natin unit circle kay mid-TM. Negative 3 is less than or equal to x greater than to 4. Ito yung symbol. Ma'am, bakit naging ganito? Ganito yan. For example, mag-isip kayo ng value of x natin. For example, 2 is greater than to, let's say, mga 4 is greater than or equal to 6. Ma'am, bakit naging symbol ng ganito? Kaya kung nilalagay ng 4, kasi sample na naman yung value of x natin. Sample lang naman. Para iano mo sa visually sa mata nyo kung i-compare nyo natin sa pinakalamang or pinakamalaki. Kasi mas malaki yung 4 kaysa sa 2, kaya nga less than. Mas malaki ang 6 kaysa sa 4, kaya nga less than ulit. Pero equal siya. Gets nyo? Gets nyo? Okay, sagot na lang to. Nila. Sige, aralin natin yung unit circle natin kay mid-TM. Tignan natin. Kung naalala ko yung unit circle. Familiar po kayo doon sa kamay, sa unit circle. Pero tignan natin, unit circle. Ito ba yung unit circle, mid-CM kung nanonood ka man, So, labo eh. Yan. Ito. Pwede nyo kopyahin sa papel yan. Sige, PM na lang ako doon sa account ko. Pwede ka mag-Google Meet. Ay, naka-private ako. Sayang naman. Yan. Ito, unit circle po yan. Asa, hirap mag isa-isa yung pag ganyan eh. Yan, unit circle yan. Dodrawing kayo ng ganyan. Search nyo sa Google. Tapos, iaaralin mo mabuti yung Punta kayo doon sa YouTube channel ko, MidTM. Inaaral ko na po yung unit circle sa YouTube account ko. So, punta kayo sa YouTube channel ko. Ito po yung YouTube channel ko, MidTM, is Mary Ann Flores. Hanapin mo yung discussion is all about is unit circle. So, diniscuss ko na po yan. At yung trigonometric hand trick. Mas nakakatulong yung kamay kaysa sa unit circle kasi nakakalito ang unit circle, kaya gano'n. Ganun lang. Yun na lang. Yung familiar po ko doon sa Sokotowa, mid-CM. Like example, yung Sokotowa. Sokotowa. So, is sine equal to opposite to hypotenuse. Cosine is equal to adjacent to hypotenuse, tsaka yung tangent is equal to opposite in adjacent. So, katawang tawag na kapag nag-iaralin mo yung unit circle. Dapat familiar kayo doon sa triangle theorem, kapag ang triangle natin is, let's say, yung isosceles triangle is 45 degree, and 90. Bakit? Kasi ang sukat natin 45 dito is 45, ito 45. Mid-TM. Minsan kasi kapag ganyan, ito po yung 60, ito po yung 30, ito po yung 90. So, 60, 30, 90 degree. Kung familiar kayo sa Sokotowa sa unit circle po yan, yung isa naman, imbis na pa ganon, mahirap talaga mag-drawing. Ganyan. Ito po yung 30, ito po yung 60. So, ito, 30, 60 degree, and 90. So, unit circle pinag-aralan yan, Kasi magagarap ka naman. So, for example, mid-TM. Pakisagot na lang to, hindi na magsasagot dyan. Sana makapasa ako. Search na lang doon sa, gawa ka ng flashcard ng unit circle mid-TM sa Google. I-drawing nyo, tapos tuturuan kita ng mga, ito sa YouTube channel ko. May unit circle. Dapat pag-aral sa Sokotowa, tapos i-triangle theorem natin. Yung 45, 45, 90, kasi isosceles triangle yan. Isosceles, ibig sabihin, at least 2 sides are congruent. Ito, hindi naman yung isosceles, kasi 60, 30, 90 yan, parang Scalise triangle ito mga to. Kasi hindi naman sila the same yung mga lahat ng mga size ng triangle natin. For example, pagbibigyan kita mid-TM. Shout out po kay N-Grace60! Shout out! Shout out! Thank you daw to, thank you.
For example, what if yung sine 60 degree? Unit circle po to. Try natin mid-TM. May sumugot na dito? Guys, pakisagot na lang yung given. Pagbigyan natin si mid-TM. Sine 60. Ang unit circle natin ng sine 60. Asan yung 60 natin? Dito camera yan. Okay, dito pag gumodel ka ng mid-TM, kung nakikinig ka, drawing ka ng XY plane like this. Sine 60 degree. Ano ba ang sine 60 degree? Wait lang. Asan yung 60? Ito yung 60, di ba? 0, 30, 45, 60. Ito yung 60, di ba? Kung gagawa ka ng triangle theorem like this, let's say, ito po yung 60, ito po yung 90 degree, ito po yung 90 degree, ito po yung 30. So, ibig sabihin, asa po yung hypotenuse natin? Ito yung hypotenuse natin. So, ito po yung natin, asa po yung adjacent. Ang adjacent nasa likod yata or opposite yata. Hindi ko na natandaan. Wait lang. Search ko sa Google. May pinag-aralan ko to eh. Wait lang. Punta ko sa YouTube channel. Try natin na sa unit circle natin. Wait lang. Wait, saglit na. Meron dito eh. Pakisagot na lang to pagkatapos. Sa trigo to, sa trigo. Ito yung unit circle pakipunta na lang. Mid-TM, ito na po yung teaching trigonometric part 6 in TikTok live. Part 6 po yan Miriam Flores naka 54 subscribers baka naman. Okay, punta ka doon teaching trigonometric part 6 in TikTok live stream. Nandun yung discussion is the unit circle. Ito po yung opposite. Ito po yung H, hypotenuse. Ito po yung opposite. At po yung adjacent. Ang mangyayari, pag sine 60, symbol kasi ng 60 degree. Diba 60 yan? So, ang mangyayari talaga, ang hypotenuse to is 2. Tapos, yung opposite natin is, since positive yan, so square root of 3 natin. Tapos, sa adjacent natin is 1. So, ang symbol po the sine, so katawat po tayo may team, sine po yan, so katawa, so ito yan. So, ito formula for the sine, pag sok. So, sine 60 degree is equal to opposite, as opposite is square root of 3 over hypotenuse is 2. So, halimbawa lang sa unit circle po to. So, ito ang sagot natin. Yun na may magiging sagot natin. Ayan, ano yung magsasagot natin ni Tim? Sine 60 degree, sa unit circle makikita, kapag ang sine, tandaan pag sine is y po yun. Kapag cosine is x. Kapag tangent, kabaliktaran ng tangent is y over x yun. Yun lang, hindi po yung cotangent. Pag cotangent, x over y yun, kaya ganun. Mid-sim, kung nagiginig ka, ito na po yung symbol for the unit circle natin. Ito na po yan kapag sine is y natin, kung ayaw mo ng ganyan ng unit circle, nalilito ka, so may trick ako dito, mid-sim, pag-aralin mo mamuti yung kamay. Hi, Diyos Mario, sabi ito kamay Meron ako trick sa YouTube channel ko, mid-sim. Kamay natin. Hindi na magkasya. So, sine 60 po yan, so ito, kamay ko.
Okay, sine 60. Ito po yung 0, ito po yung 30, ito po yung 45, ito yung 60. Ito yung 90. O, 60. Pag sine po yan, pababa. Sa dalawa, tatlo. Square root of 3 over 2. Ganun lang. O, kapag ang formula for the sine data, pag sa tricky part ng trigonometric tricky part na hand, di ba ang formula for the sine is square root of the number of finger below over 2. Halimbawa, finger below, pababa. So, 60. Isa, dalawa, tatlo. So, meron kang tatlong fingers. So, square root of 3, tapos over 2. Ayun yung mag-isagot natin. Napakadali ang trick nito. Ganun lang. Sorry. Andito po ako kay... Ayan. Mitsim, kung nanonood kami na naiintindihan mo yung unit circle, huwag ka nang ganito kasi, pero sa totoo na tinuro to sa professor. Pero hindi na talaga masama magturo ng trick kasi ang trick lang naman para sa mga mabilis na mag-compute. Magkamay ka na lang kung nagmamadali ka. Pag hindi ka pinayakan ng professor mo, mag-unit circle ka na lang, eto na yun. Ganun lang. Ganun lang. Sige, basahin natin mga comments natin. May TM, PM mo na naman ko, ipalo, naka-private account ka, may TM. I-follow up niya ako doon sa TikTok account, it's Mimian, may TM. Wala na ba? So, ko i-follow ko si TM eh. Sana may natutunan doon sa unit circle. Ito, pag-click na lang, so magkamay ka na lang. Okay. O, sige, sagutan natin yung nasa example na to. Yeah. Wala si Russell dito, Kyle. Nasa computer alam mo na yung kalaro mo. Sagutan natin yan. Brahin na natin to. Hindi naman magkasya sa text. Wala si Whitley. Naka-private ako. Kung gusto ko sa makausap, mag-Google Meet na lang. Okay, paano? Paano natin sasagot to? Okay, gawa tayong graph nito. Ay, kung ano yung tanong mo, may solution. Ayun na yun. Proceed lang naman. Hindi naman calculus ang tinuturo ko, Kay. O, sige. Calculus, napakabata mo pa, Kay. I-graph natin to. So, asan yung positive 4? So, mamaya na. 1, 2, 3, 4. So, 4 yung 4. Tapos negative 3. Okay, yung symbol nito, kailangan matanda may mga notice siya para hindi kayo makalimutan. Kailangan familiar po kayo sa mga symbols. Bye-bye, Kai. So, since ganyan, eto, closed circle po siya. Tapos yung greater than to 4, open circle po siya. Ang mangyayari, wala po magaganap ng lampasan dito. Magkakasalubong po siya. Ganito magiging simple. Gets nyo? O, yun lang. Ang mangyayari, so, di ba included na po yung negative 3? So, mangyayari, close, open bracket of negative 3, comma, yung 4 natin is close parenthesis. Kasi, ang maging included niya will be the negative 3. Kasi, itong symbol na to, naka-close circle kasi itong symbol na to. Kasi, included po siya. Ito, hindi. Yun lang. Gets nyo? Sana mag-gets. Ito na po yung magiging final answer natin. Yan lang. Kung nangangailangan ng tulong, paki-PM na lang. Ito po yung G, paki-send na lang. Kahit magkano pag hindi. Maraming salamat na lang. Wala na ba sasagot? Wala na?
Kung ano yung mag-get, so magbigay ako ng value of x natin. So, negative 3 is greater than, is less than or equal to, let's say, for example, 1 is greater than to 4. Kasi mas malaki 4 kasi sa 1. Mas mauuna ang 1. Tandaan, pag nalilito sila sa mga negative, di ba, negative din siya 1. Ano yung mauuna? Siyempre yung 1. Kasi siya yung pinaka mauuna. Ganun lang yun. Gets niya? Gets niya? Okay na ba? Na-gets niya? Sana lang yung given para makapag-enlive na po ako. Alam ko, pagod po kayo galing sa school o kaya sa trabaho, kaya gano'n. Isa na lang para ito, pinakamahirap lang to kay organic chemistry. Pakisagot na lang. What if yung x less than or equal to 1, or, bakit may or? Ngayon ako nakakita nito. Or, x is greater than to 2. Sige, paano sasagutin to para matapos na? In 1 minute, pakisagot na lang. Okay na ba guys? Nakapagsagot na? Kasi ba't di nyo alam kasi may or naman, kaya may sagutan. 774 views, maraming salamat po sa pagsusubaybay ng live streaming ka. Alam ko naman pagod na kayo. Paano? Graph natin. Kaso ang hirap kasi may or daw. Malalaman natin yan. So pag-graph nito, ganito. Negative infinity. Negative infinity tsaka positive infinity. So, 0 po yan. 1. 2. So, eto, included po yan kasi makakita ka ng symbol is less than or equal to. Included po yan, so closed circuit po yan. Tapos, eto, ang galing naman ni Agatin. Ay, alam na alam, very good talaga. Palapakan natin si Aga. So, since pag negative 1, ano ma-value natin? For example, let's say, let's say 0 is greater than equal to 1. Bakit? Kasi mas malaki ang 1 kaysa sa 0, kaya nga less than eh. Kaya ganun. Itong ganito na to, papunta na to sa negative infinity. Ganun lang, gets niya? Ikumpara natin negative 1. Pero negative 1, mas malaki ang 1 kasi sa negative 1. So, compare lang. Mas malamang 1 kasi sa negative 1. Ganun lang yun. Eh, yung 2 naman, ano mas malaki? Anong for example, 3 is greater than to 2. Ano mas malamang?
greater than ang, mas malamang ang 3 kasi mas malaki ang 3 kaysa sa 2. Yan siya yung pinakamalaki. Ang mangyayari, etong 2 na to, open circle kasi greater than siya, so open circle, mangyayari, magsasalubong dito, so ito na po yun. Papandat ko sa past infinity. Sabi daw po ni Aga, ang symbolize for the intermutation. Nako, tamang-tama si Aga Train, ang galing-galing naman. Nangyayari, negative infinity is the comma, open parenthesis kasi yung sagot niya is hindi po siya kasama sa included kasi ang given niya, which is the less than or equal to 1 is magiging included kasi naka-close circle siya. Naka-close circle siya. So, yung 1 is the close bracket is union daw. Bakit union? Kasi pag nakita mo yung or, tandaan kapag may or, union yung parang letter U. Hindi po ako teacher, accountancy lang po ako, pero love ko ang math. Nag-stop na po ako ng second niya, kaya ganun. Union, tandaan kapag may or, union po. Union. Nabubulalo ako minsan, kaya ganun. Aga, no? Follow up natin si Aga. Ay, friends ko na si Aga. Ay, hindi na yung student ka po, Aga. Parang ang galing niyo sa mata. Point 2 natin is open parenthesis kasi open circle siya. Tapos, papunta na po sa positive infinity o negative infinity. Bahala kayo. Depende po yan. Yan. Mangyari, ito pa yung magiging sagot. Galing naman ni Aga. Yala! Tapos na po. Ay, okay! Math major, hello po, Ma'am Aga! Hello po! Palapakan natin si Ma'am Aga. Hello po, shoutout po kay Ma'am Aga. Idol po kita, kaya napakagaling niya sa math. Ba't ang lungkot niya po? Dapat maging happy po kayo. Happy lang, happy. Kaya ka lang student pa lang. Pero tinawag kita ng ma'am. Bakit naging malungkot yung emoji nyo? Mahirap po ba mag-aral ng math major? Baka kasi may proving sabi ni Sir Oni. Friend ko sa TikTok, kaya ganun. Kaya niya Aga mag-aral na mabuti. Baka malay in the future, magiging math teacher ka in the future. Sana makatapos ka. Palapakan natin. Opo, marami talagang proving kapag math major ka. Streaming guys, ito na po yun. Ayaw na lang magturo. Depende. Kapag tapos ka na po ng college, kahit anong trabaho, pwede ka pumasok. Kung ayaw mag-teacher. Kasi mahirap talaga maging teacher kasi ang baba pa na sahod. Kaya palakpakan ng mga teachers. Limits daw, sabi ni James, sige try natin. Nawala na ata si mag-enlag na ako. So limits. Ito na, screenshot niya. Gusto niya, sige limits. Oo nga po, meron. Salamat po, Aga, thank you. Pero hindi naman, pero thank you, pinahiya talaga. Thank you po, Aga, for the share the knowledge. Pero ayun niya magturo, kasi mahirap talaga magturo kapag teacher ka. Flexible kasi ang teacher. Sige, limits po tayo, if kaya. Parahin natin ito. Mag-enlag na ako Okay, for example, yung limits. Sample lang Ano bang limit? Mga basic lang po tayo, hindi naman po. Slide lang naman, pero thank you po. Friends! So, limit daw. For example, limit of the, wala na po akong maisip na, limit of the x is approaches of the, 1. Magbibigay ako ng given. Saglit lang po, James, Matatapos na ako, Saglit lang. Ano ba mga given? Ang mas mahirap may infinity po yan kasi maraming arte-arte sa mga limits, kaya ganon. Ganon ako dito mga video na po, So, wait lang po tayo. Limits ba? Hanapin natin James, para matapos na. Para matapos na yung tanong mo. Dahil lang. May limits ako dito Hanapin natin. Ito. Limits po tayo guys Request po ni James.
Wait lang, wait lang. Okay, for example, ito, limits. Sample pa lang yan, ha? Is 8. Ito ko even sa live streaming ko. X squared minus 64 over x minus 8. Limits po tayo, calculus po tayo, James, kung nakikinabigyan. So, ito po ay basic lang. Kung gusto mo i-master mo yung limits, so meron nyo panoorin sa YouTube channel niya, marami nagpo-post yan. Ang pinakamahirap sa limits yung pagdating mo sa positive infinity, negative infinity, nako, nakakabaliw yun. X plus 8, sabi daw po ni James. Oh, sige, wait lang. So, tignan natin. Bago ka mag-limits, magsasubstitute ko yung x approaches of 8. Try natin. Kung nag-e-exist ba siya or hindi. So, oh, sige, wait lang. So, 8 square. Hala, doon nag-exist na agad. Kitang-kita na. 16 ang limits. O, sige po. Malalaman natin. Hala ka, wala na yan. Wala na. Does not exist, wala na. Pero huwag ka mag-alala. Magagawa natin ng paraan niya. Pwede naman diretso mathematical skills natin, like sa algebra. Kung ayaw mo naman, mas maganda dyan yung L'Hopital rule, James. Galing-galing. So, mathematical skills natin, yung algebra natin. So, difference of two squares po tayo. So, x plus 8, tapos x minus 8. Cancel out yung x plus 8. Hindi x plus 8 nga. Pero substitute mo lang. Balik muna tayo sa limits. Ang pangit tignan. Yung sagot natin is x plus 8. Substitute lang. So, sabi daw po ni James, galing! 16 gamitan ng L'Hopital rule. Galing talaga ni Agatha Rain. Galing talaga, math major talaga siya. Math major talaga siya. Solve mo. Derivatives ng negative 64. Constant po yan. So, 0. Hindi na po yung sinusulat. Ang alam ko sa L'Hopital rule is the based on derivatives, right? Yes po. Derivatives ng bawat ng numerator, derivatives po ng denominator. Yun yun. Yung value ng denominator, ay, pag nag-L'Hopital rule ka, magde-derivative ka ng value of numerator at magde-derivative ka ng denominator. Hindi po ng buong yan. Kasi, so derivatives ng numerator natin, ito na po yung sagot natin, 2x. Over derivative ng denominator natin, so derivative ng x, baba ng 1. So, 1 po talaga. Pero yung 8, wala na kasi constant na po yung 8, hindi na po yung sinusolve yung 0. So, yung 1, as understood naman yung denominator is 1, maging 2x na lang. So, copy na lang yung substitute yung x natin. E di, tama nga, e di 16. Yun lang, tama yung sinabi mo, James. Oh, gets na daw, galing! Ganun lang, ganun lang. Hindi ko lang kasi matanda yung mga positive infinity kasi sumakatuto ko daw si kay follow niyo si Engineer Reke. Engineer Reke. May spell ng Reke. Ayan, follow niyo si Engineer Reke. Talaging nagla-live yan pagdating sa calculus. Tama pa spell ng Reke. Naman umuwi natin, 5 ata siguro. O to, 3 ata itong umuwi natin. Reke, yan. Follow up niya si Engineer Reke. Yung parang siyang, ang profile picture siya is, yung parang, si Sir Saisi. O, pati si Sir Saisi. Si Sir Saisi, puro mga more on basic math sila. Pero mga basic calculus din ang alam niya. Pero nahihirapan siya sa mga higher math. So, follow up niya si Sir Saisi. Pati si Sir Saisi. Follow up niya. Or kasi si Mat Puto. Puro derivatives yan. Ay, puro integer yan si Mat Puto. Si Mat Puto. Mauuto-uto talaga. Kung gusto niyo talagang tanungin yung integrals, kay Mat Puto po kayo mag-follow up or kaya kay Singkostan. Singkostan parang sa profile picture niya is pusang puti. Singkostan. Sa TikTok account niya. Lagi niya nagla-live yan. Sigurado. Doon kayo magtanong. Pila.
Kailangan ko na lang talaga mag-out kasi magpapahinga muna ako. So, maraming salamat sa pag-send ng batch at sa panonood. Sa man naman namin ako natutunan. So, kailangan ko na magpahinga kasi masakit na yung lalamunan ko. GG sa susunod lang po. Sige, try go. Sige, okay lang, James. Sige. So, susunod na lang po yung try go. Pwede sana mga, nabibigis kasi sa try go. Function. Pwede sana function. Pag-isipan ko. Sige, lipat na lang kayo sa ibang live ha. Kailangan ko na magpahinga. So, see you on the next match tutorial. See you on the next match tutorial in next day. Bye-bye! Magandang hapon po sa inyo lahat. Bye-bye po! Bye-bye! Kailangan ko magpahinga. Hanap na lang kayo na iba. Hilang, bye-bye! Thank you! Maraming salamat sa lahat ha. Hilang! Mahal ko kayo. Bye-bye po!